Ano ang maaaring magtulak sa isang tao na iwan ng lahat, ang kanyang katayuan, ginhawa, at maging ang kanyang kalayaan dahil sa isang paniniwala? Si Apostol Pablo, na dating masugid na kalaban ng mga Kristiyano, ay naging isa sa pinakamakapangyarihang tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Ipinangaral ang mga turo ni Hesukristo sa buong Imperyong Romano. Ngunit paano natapos ang kanyang pambihirang paglalakbay? At anong papel ang ginampanan ni Nero, isa sa pinakamalupit na emperador sa kasaysayan, sa kanyang pagkamatay? Sa video na ito, susuriin natin ang buong kwento ng buhay ni Apostol Pablo mula sa kanyang dramatikong pagbabago, sa matinding pagsisikap niyang ipalaganap ang pananampalataya, hanggang sa kanyang pagbitay sa utos ni Nero. Tatalakayin din natin kung paano nakaapekto ng malalim ang kanyang mga sulat sa maagang simbahan at kung paano patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanyang buhay sa milyon-milyong Kristiyano sa buong mundo. Ngunit ang kwento ni Pablo ay higit pa sa isang makasaysayang salaysay. Ito ay isang testamento ng pananampalataya, tapang at sakripisyo na may mahahalagang aral para sa ating lahat. Si Pablo, na orihinal na tinawag na Saulo, ay ipinanganak sa Tarsus, isang mahalagang sentro ng kultura at edukasyon sa Asia Menor, ngayon ay bahagi ng Turkey. Ang Tarsus ay isang lungsod kung saan nagsanib ang pilosopiyang Griego at tradisyong Hudyo. Lumaki siya sa isang debotong pamilyang Hudyo mula sa lahi ni Benjamin, Filipos 3:5. At isa rin siyang mamamayang Romano, isang katayuang nagbigay sa kanya ng maraming pribilehiyo na kalaunan ay nakatulong sa kanyang misyon. Mula sa kanyang kabataan, si Saulo ay naging matibay na tagasunod ng relihiyong Hudyo. Inilarawan niya ang kanyang sarili sa Filipos 3:5-6, tuli sa 8 araw mula sa lahi ng Israel, sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan, isang Pariseo, tungkol sa sigasig, tagapag-usig ng simbahan, at tungkol sa katuwiran batay sa kautusan, walang kapintasan. Ang kanyang dedikasyon ang nagdala sa kanya sa Jerusalem upang mag-aral sa ilalim ni Gamaliel, Gawa 22:3. Isang tanyag na Pariseo. Ang mga aral ni Gamaliel ang lalong nagpatibay sa kanyang kaalaman sa mga batas at kasulatan ng mga Hudyo, kaalamang naging pundasyon rin ng kanyang teolohiya bilang Kristiyano sa hinaharap. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya naging masugid na tagapag-usig ng maagang Kristyanismo na kanyang itinuring na isang mapanganib na paglihis mula sa pananampalatayang Hudyo. Dahil sa kanyang matinding paniniwala, inatasan niya ang sarili na hulihin at ipakulong ang sinumang tagasunod ni Jesus. Pinapasok ang mga bahay-bahay upang dakpin ang mga mananampalataya, Gawa 8:3. Ang kanyang paglahok sa pagpatay kay Esteban, ang unang martir ng Kristyanismo, ay isang mahalagang yugto sa kanyang buhay. Pinanigan niya ang pagpatay kay Esteban at ito ang nagudyok sa kanya na mas paigtingin pa ang pag-uusig sa mga alagad ni Jesus. Sumang-ayon si Saulo sa kanyang kamatayan. Noon nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay sa buong Judea at Samaria maliban sa mga apostol, Gawa 8:1. Sa kanyang layuning durugin ang lumalawak na kilusan ng mga Kristiyano, humingi siya ng pahintulot mula sa pinakapunong pari upang pumunta sa Damasco at hulihin ang sinumang matatagpuan niyang tagasunod ng daan. Gawa 9, unang talata, 2 linya. Hawak ang kapangyarihang ito. Tinahak niya ang daan patungong Damasco. Hindi alam na isang napakalaking pagbabago ang naghihintay sa kanya. Habang papalapit si Saulo sa Damasco, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit ang biglang lumigid sa kanya, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa.
Isang tinig ang kanyang narinig na nagsabing, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Gawa 9:4. Gulat at takot, sumagot siya, "Sino ka, Panginoon?" At sinabi ng tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at ipapaalam sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Gawa 5:5-6. Ang pangyayaring ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pagbabagong loob sa kasaysayan. Sa loob ng 3 araw, si Saulo ay naging bulag at hindi kumain ni uminom. Ngunit sa pamamagitan ng isang pangitain, inutusan ng Diyos si Ananias, isang alagad, na puntahan siya upang ipanumbalik ang kanyang paningin. Bagamat may pangamba, sumunod si Ananias, lumapit kay Saulo, ipinatong ang kanyang mga kamay at nanalangin. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Sa isang iglap, parang may mga kaliskis na natanggal mula sa kanyang mga mata at naibalik ang kanyang paningin. Agad siyang tumayo at nagpabautismo. Gawa 17:17. Mula sa sandaling iyon, si Saulo ay lubusang nabago. Hindi na siya isang tagapag-usig, kundi isang tapat na mananampalataya. Napakalaki ng kanyang pagbabago na agad niyang ipinangaral na si Jesus, ang anak ng Diyos. Lubhang ikinagulat ng mga taong kilala siyang naging mabalasik na kaaway ng simbahan. Kaagad siyang nagsimulang mangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagtanong, "Hindi ba ito ang taong sumira sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito?" Gawa 9:20-21. Ang makapangyarihang pagbabagong ito ang nagbigay simula sa bagong pagkakakilanlan ni Saulo bilang Pablo, ang masigasig na apostol na ipapalaganap ang aral ni Kristo sa mga hentil. Matapos ang kanyang pagbabalik loob, inilaan ni Pablo ang kanyang buhay sa walang kapag-urang pangangaral ng mabuting balita. Isinagawa niya ang 3 malalaking paglalakbay pangmisyonero, naglakbay ng libu-libong milya sa lupa, dagat at sa mahihirap na daanan. Ang kanyang misyon ay nagdala sa kanya sa mahahalagang lungsod sa mga rehiyon na ngayon ay bahagi ng Turkey, Greece at Italy, pati na rin sa iba pang mahalagang bahagi ng Imperyong Romano. Ang kanyang unang paglalakbay pangmisyonero, Gawa 13:14, ay nagsimula sa Antioquia ng Syria, isang sentro ng maagang Kristyanismo at ang unang lugar kung saan tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus, Gawa 11:26. Kasama si Bernabe, nagtungo sila sa Cyprus at sa timog na bahagi ng Asia Minor. Marami silang pinangaralan sa mga sinagoga at nakatanggap ng parehong mainit na pagtanggap at matinding pagtutol. Sa lungsod ng Listra, binato si Pablo at inakalang patay, kaya't kinaladkad siya palabas ng lungsod, Gawa 14:19. Ngunit sa isang kamanghamanghang pagpapagaling, dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, siya ay nabuhay. Matapos siyang palibutan ng kanyang mga alagad, tumayo siyang muli at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo naman sila ni Bernabe sa Derbe, Gawa 14:20. Sa kanyang ikalawang paglalakbay pangmisyonero, Gawa 15:20-18, pinalawak ni Pablo ang kanyang gawain at lalo pang itinutuon ang ebanghelyo sa mga hentil kasabay ng mga Hudyo. Napunta siya sa iba't ibang lungsod tulad ng Filipos, Tesalonica, Atenas at Corinto. Sa Filipos, siya at si Silas ay ibinilanggo matapos nilang palayasin ang isang espiritu mula sa isang aliping babae, Gawa 16:16-24. Sa kabila ng kanilang pagkakakulong, patuloy nilang pinuri ang Diyos at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol na nagbukas ng mga pintuan ng kulungan at nagpabagsak ng mga kadena ng lahat ng bilanggo.
Gawa 16:25-26. Dahil dito, napaniwala nila ang bantay ng kulungan at ang kanyang buong pamilya na kalaunan ay nagpabautismo rin. Gawa 16:34. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi tumigil si Pablo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Isang di malilimutang pangyayari sa paglalakbay na ito ang naganap sa Atenas, isang lungsod na tanyag sa katalinuhan at pilosopiya. Tumayo si Pablo sa Areopago, harap ng mga pilosopo, at buong tapang na ipinakilala ang isang Diyos na hindi nila kilala, ang tunay na Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay. Gawa 17:22-31. Ipinahayag niya na ang Diyos na ito ay malapit at maaring makilala sa pamamagitan ni Hesukristo. Gawa 17:24-28. Sa kanyang ikatlong paglalakbay pang misyonero, Gawa 18-21, hinangad ni Pablo na palakasin ang mga iglesia na kanyang naitatag habang patuloy na ipinangangaral ang Ebanghelyo. Sa Efeso, ang kanyang mga turo ay isang hamon sa pagsamba kay Artemis na naging dahilan ng isang pag-aalsa sa mga manggagawa ng pilak na natatakot na bumaba ang kita nila mula sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Gawa 19:23-41. Sa kabila ng oposisyon, namayani ang Ebanghelyo sa Efeso at nasaksihan ng maraming himala. Ang kanyang pangangaral ay nagbunsod ng isang malaking pagbabago. Maraming tao ang tumalikod sa pangkukulam, inamin ang kanilang mga dating masasamang gawain at sinunog ang kanilang mga aklat ng mahika. Ang halaga ng nasunog na mga aklat ay umabot sa 50,000 drakma, isang patunay ng matinding pagbabagong loob ng marami patungo sa pananampalatayang Kristiyano. Lumawak at lumakas ang impluensya ng salita ng Diyos sa kabila ng lahat ng balakid. Ang impluensya ni Pablo ay lumampas sa kanyang pisikal na presensya. Sumulat din siya ng maraming liham sa kanyang mga paglalakbay, nakilala bilang mga sulat ni Pablo na naging mahalagang bahagi ng Bagong Tipan. Ang mga liham na ito ay ipinadala sa mga unang Kristiyanong komunidad sa mga lungsod tulad ng Roma, Corinto, Galacia, Efeso at Filipos. Sa pamamagitan ng mga sulat na ito, nagbigay siya ng mga aral, pagpapalakas ng loob, pagtutuwid at malalim na paliwanag tungkol sa doktrinang Kristiyano. Partikular na mahalaga ang kanyang sulat sa mga taga-Roma, isang mahalagang teolohikal na akda na naglalahad ng plano ng Diyos para sa kaligtasan at ang kahalagahan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ipinahayag niya, "Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil." Roma 1:16. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, malalim na naimpluwensyahan ni Pablo ang doktrina ng simbahan. Itinakda ang mahahalagang pundasyon ng Kristyanismo tungkol sa biyaya, pagtubos at pagkakaisa kay Kristo. Ang misyon ni Pablo ay nagdulot ng matinding kapalit sa kanyang buhay dahil patuloy siyang nakaranas ng pag-uusig at matinding pagsubok. Sa kanyang liham sa mga taga-Korinto, isinalaysay niya ang sakripisyong kanyang tiniis. 5 beses akong hinagupit ng mga Hudyo ng 39 na palo. 3 beses akong hinampas ng mga pamalo, minsang binato. 3 beses na lumubog sa dagat, at 1 araw at 1 gabi akong palutang-lutang sa gitna ng karagatan. Ang buhay ko ay puno ng paglalakbay, hinarap ang panganib mula sa mga ilog, mga tulisan, mga kababayan ko at maging sa mga hentil. Kabanata 11 ng 2 Korinto, talata 24-26. Sa kabila ng mga ito, hindi natinag ang kanyang pananampalataya at dedikasyon sa pagpapalaganap ng mga turo ni Kristo. Ang kanyang ministeryo ay nagtulay sa pagitan ng iba't ibang kultura, ipinahayag ang pagkakaisa kay Kristo anuman ang lahi o pinagmulan. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Hentil, ang alipin at ang malaya, ang lalaki
at ang babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Galacia 3:2-8. Bilang apostol ng mga Hentil, itinuon ni Pablo ang kanyang buhay sa ebanghelisasyon ng mga hindi Hudyo, nagtatag ng maraming simbahan, sumulat ng mahahalagang sulat at malawakang pinalaganap ang Kristyanismo sa buong Imperyong Romano. Ang matapang at matibay na pananampalataya ni Pablo ay nag-iwan ng hindi mapapawing impluwensya na patuloy na humuhubog sa kasaysayan ng Kristyanismo hanggang ngayon. Matapos ang maraming taon ng paglalakbay at pagtatatag ng mga simbahan, bumalik si Pablo sa Jerusalem, dala ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang bayan at pananampalataya. Gayunpaman, ang kanyang pagbabalik ay puno ng panganib. Pagdating niya, agad na sumiklab ang tensyon dahil marami sa mga pinuno ng mga Hudyo ang itinuturing siyang banta. Inakusahan nila siyang lumalabag sa mga batas ng mga Hudyo at sinasabing dinungisan niya ang templo sa pamamagitan ng pagpapapasok ng mga Hentil. Ayon sa Gawa 21, 27-36, ang mga lider ng mga Hudyo ay nagsulsol ng isang galit na pulutong. Pinaratangan siya ng maling paratang at pinagtangkaan siyang patayin. Naging marahas ang sitwasyon, hinuli siya ng mga tao at halos patayin siya. Ngunit nasagip siya ng mga sundalong Romano sa gitna ng kaguluhan sa lungsod. Kahit nasa gitna ng kanyang pagkakaaresto, ginamit ni Pablo ang pagkakataon upang mangaral. Hiniling niya sa Romanong komander na payagan siyang magsalita sa galit na pulutong. Sa kanyang makapangyarihang talumpati, ibinahagi niya ang kanyang pinagmulang Hudyo, ang kanyang dating pagiging masugid na tagapag-usig ng mga Kristiyano, at ang kanyang himalang pagbabagong loob sa daan patungong Damasco, Gawa 22. Gayunpaman, nang kanyang banggitin ang utos ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa mga Hentil, lalo pang nag-alab ang galit ng mga tao. Tulad ng isinasaad sa Gawa 22-21-22, nagalit sila at sumigaw, "Alisin ang taong ito sa mundo, hindi siya karapat-dapat mabuhay." Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya ang Romanong komander na ipahagupit si Pablo upang piliting umamin. Ngunit bago pa man isagawa ang parusa, isiniwalat ni Pablo ang isang mahalagang katotohanan. Siya ay isang mamamayang Romano. Agad niyang tinanong kung legal ba ang paghagupit sa isang mamamayang Romano na hindi pa nahahatulan. Nagulat ang mga sundalo at agad na ipinaalam ito ng centurion sa kanyang komander. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng pagtrato kay Pablo dahil bilang isang mamamayan ng Roma, may karapatan siyang protektahan at magkaroon ng patas na paglilitis. Gawa 22:25-26. Sa mga sumunod na taon, dumaan si Pablo sa serye ng paglilitis sa harap ng parehong mga pinunong Hudyo at opisyal na Romano. Una siyang humarap sa Sanhedrin, ang pinakamataas na konseho ng mga Hudyo, kung saan ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang ipakita ang hidwaan sa pagitan ng mga Pariseo at Saduceo tungkol sa muling pagkabuhay, na nagpanata na hindi kakain o iinom hanggat hindi siya napapatay. Gawa 23:12-13. Nanatili si Pablo sa isang napakapanganib na kalagayan. Sa kabutihang palad, natuklasan ng pamangkin ni Pablo ang sabwatan laban sa kanya at agad itong ipinaalam sa Romanong komander. Bilang tugon, inilipat si Pablo sa Cesarea sa ilalim ng mabigat na seguridad ng mga sundalo upang humarap sa paglilitis kay Gobernador Felix. Habang nasa Cesarea, 2 taon siyang nanatili sa kustudiya ni Felix na madalas siyang kinakausap marahil sa pag-asang makatanggap ng suhol, ngunit hindi nagpasya sa kanyang kaso. Nang matapos ang termino ni Felix at pinalitan siya ni Porcio Festo, muling binuksan ang kaso ni Pablo.
dahil sa patuloy na panawagan ng mga pinunong Hudyo na siya ay bitayin at sa malinaw na hindi pantay na pagtrato sa kanya, ginamit ni Pablo ang kanyang karapatan bilang mamamayang Romano upang umapela kay Cesar. Sa gayon ay masigurong ang kanyang paglilitis ay maisasagawa sa isang mas patas na hukuman. Gawa 25:1. Idineklara ni Pablo, "Nakatayo ako sa hukuman ni Cesar kung saan ako nararapat litisin. Hindi ko nilabag ang batas ng mga Hudyo tulad ng inyong nalalaman. Kung ako nga ay may kasalanang dapat parusahan ng kamatayan, tatanggapin ko ito. Ngunit kung ang mga paratang ng mga Hudyo ay walang katotohanan, walang sinuman ang may karapatang ibigay ako sa kanila. Inaapela ko ang aking kaso kay Cesar." Gawa 25:10-11. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kanyang karapatan bilang isang mamamayang Romano, tiniyak ni Pablo na ang kanyang paglilitis ay maisasagawa sa ilalim ng hurisdiksyon ng emperador na nagbigay daan sa kanyang paglalakbay patungong Roma. Gayunpaman, ang biyahe patungong Roma ay puno ng panganib. Sa kanilang paglalakbay, sinalubong ng matinding bagyo ang barkong sinasakyan ni Pablo. Sa loob ng 14 na araw, napadpad sila sa gitna ng karagatan, nilalabanan ang matataas na alon at halos mawalan ng pag-asa ang lahat ng sakay. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Pablo bilang haligi ng pag-asa, pinatatag ng kanyang pananampalataya. Ibinahagi niya ang isang pahayag na tinanggap niya mula sa Diyos sa gitna ng bagyo. Isang anghel ng Diyos ang nagpakita sa kanya at sinabi, "Huwag kang matakot, Pablo. Nakatalaga kang humarap kay Cesar at dahil sa awa ng Diyos, ililigtas din niya ang lahat ng kasama mo sa barko." Dahil sa pangitaing ito, sinabi ni Pablo sa mga tauhan ng barko, "Maging matapang kayo sapagkat lubos akong naniniwala sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa kanyang sinabi." Narating ng barko ang katapusan nito sa baybayin ng Malta, ngunit gaya ng sinabi ni Pablo, walang sinuman sa mga sakay ang namatay. Gawa 27:39-44. Matapos ang maraming pagsubok, ligtas siyang nakarating sa Roma at inilagay sa bahay arestado habang hinihintay ang kanyang paglilitis sa harap ni Cesar. Gayunpaman, hindi natigil ang kanyang misyon kahit siya'y nakakulong. Nakatira siya sa isang inuupahang bahay kung saan malaya niyang tinanggap at tinuruan ang sinumang dumalaw sa kanya tungkol kay Hesukristo. Sa loob ng 2 taon, buong tapang niyang ipinangaral ang mensahe ng kaharian ng Diyos at ang mga turo ni Jesus sa lahat ng bumisita sa kanya. Gawa 28:32-31. Habang nakakulong, isinulat ni Pablo ang tinatawag na mga liham mula sa bilangguan, kabilang ang Filipos, Colosas, Efeso at Filemon. Ipinakita ng mga sulat na ito ang kanyang matibay na pananampalataya at kagalakan sa kabila ng kanyang pagkakapiit. Nais kong maunawaan ninyo na ang aking kalagayan ay nagdulot ng lalong paglaganap ng Ebanghelyo. Dahil dito, nalaman ng lahat, kabilang ang mga bantay sa palasyo, na ako'y bilanggo dahil sa aking pananalig kay Kristo. Filipos 1:12-12. Malawak ang naging impluensya ni Pablo, hindi lamang sa mga bumibisita sa kanya, kundi pati na rin sa mga bantay at iba pang taga-Roma na nagpalaganap pa lalo ng Ebanghelyo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay hinarap ni Pablo ang isang matinding pagsubok sa Roma habang lumalala ang tensyong pampulitika. Si Emperador Nero ay naging mas marahas sa mga Kristiyano na nagbunsod ng matinding pag-uusig. Umupo siya sa trono noong AD 54 at sa simula, nagbigay siya ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang matalinong pamumuno sa ilalim ng paggabay ni Seneca. Noon, inakala ng marami na magiging makatarungan siyang pinuno, nakatuon sa diplomasya
at sining upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran ng imperyo. Subalit unti-unting lumitaw ang kanyang madidilim na katangian, lumaki ang kanyang pagiging malupit, labis na pagkagusto sa luho at kayabangan. Ang kanyang paghahangad ng ganap na kapangyarihan at marangyang pamumuhay, kasabay ng pabago-bago niyang ugali, ay nagdulot ng matinding epekto sa Roma at sa mga mamamayan nito. Isa sa pinakamalalang pangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Nero ay ang malaking sunog sa Roma noong AD 64 na tumagal ng halos 1 linggo at sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Ayon sa mga historiador tulad ni Tacitus at Suetonius, may hinalang si Nero mismo ang nagpasimula ng sunog upang magkaroon ng puwang para sa kanyang malalaking proyekto sa pagtatayo. Habang lumaganap ang mga paratang laban sa kanya, humarap siya sa matinding galit ng publiko. Upang mailihis ang sisi, ginamit niya ang mga Kristiyano bilang sangkalan. Noon pa man, may pag-aalinlangan na ang mga Romano sa mga Kristiyano dahil sa kanilang kakaibang paniniwala at pagtangging sumamba sa mga Diyos ng Estado. Dahil dito, madaling na pagbintangan ng mga Kristiyano na responsable sa sunog na lalo pang nagdulot ng panganib sa kanilang komunidad sa panahong iyon. Sinamantala ni Nero ang sitwasyong ito upang simulan ang isa sa pinakaunang pag-uusig na inaprubahan ng pamahalaan laban sa mga Kristiyano sa kasaysayan ng Roma. Walang awa ang kanyang mga ginawa. Maraming Kristiyano ang inaresto, pinahirapan at pinatay sa malulupit na paraan. Ang ilan ay binalutan ng balat ng hayop at pinakawalan sa arena upang lapain ng mababangis na hayop bilang libangan ng madla. Ang iba naman ay pinahiran ng alkitran at sinunog ng buhay upang magsilbing ilaw sa mga hardin ni Nero tuwing gabi. Ang mga brutal na pag-uusig na ito ay naitala ng parehong mga historiador ng Roma at mga sinaunang manunulat na Kristiyano. Sa gitna ng madilim na panahon ng pag-uusig, muling inaresto si Apostol Pablo, isa sa mga pangunahing pinuno ng pamayanang Kristiyano. Dati siyang nasa bahay arestado sa Roma, kung saan malaya siyang nangangaral sa mga bumibisita sa kanya sa loob ng 2 taon, Gawa 28, 32 hanggang 31. Ngunit sa pagsisimula ng matinding pag-uusig, hindi na siya naprotektahan ng kanyang pagiging mamamayang Romano. Sa kabila ng mga panganib, matagal nang handa si Pablo na magdusa para sa kanyang pananampalataya. Madalas niyang banggitin sa kanyang mga liham na ang pagtitiis ng hirap at pag-uusig ay bahagi ng kanyang banal na misyon. Isinulat niya, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. 2 Timoteo 3:12. Alam ni Pablo na ang kanyang katapatan kay Kristo ay may katumbas na malalaking sakripisyo. Ayon sa tradisyon, ginugol ni Pablo ang kanyang huling mga araw sa bilangguan ng Mamertino, isang makipot at madilim na piitang malapit sa Roman Forum. Malayo ito sa dati niyang bahay arestado, kung saan malaya siyang nangangaral at tumatanggap ng mga bisita. Gawa 28, 32 hanggang 31. Ang Mamertino ay isang bilangguan na laan sa mga pinakamapanganib na kaaway ng Roma na nakatakdang patayin, at dito ginugol ni Pablo ang kanyang huling sandali. Sa madilim na selda na ito, isinulat niya ang itinuturing na kanyang huling liham, ang 2 sulat kay Timoteo. Sa liham na ito, pinagnilayan ni Pablo ang kanyang buhay at paglilingkod habang inihahanda ang sarili sa kanyang nalalapit na kamatayan. Bilang isang matandang lalaki, batid niyang malapit na siyang mamaalam sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga salita ay puno ng pananampalataya, pag-asa at kasiyahan sa kanyang natapos na gawain.
Isinulat niya, ako'y ibinubuhos na parang isang handog at nalalapit na ang oras ng aking pag-alis. Nakipaglaban ako sa mabuting laban, natapos ko na ang aking takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya't nakalaan sa akin ang korona ng katuwiran na igagawad sa akin ng Panginoon, ang makatarungang hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng naghihintay sa kanyang pagpapakita. 2 Timoteo 4:6-8. Ang paggamit ni Pablo sa larawan ng isang handog na inumin ay makahulugan. Sa sinaunang panahon, parehong sa tradisyong Hudyo at paganong pagsamba, ang pagbubuhos ng alak ay isang simbolo ng pag-aalay. Itinuring ni Pablo ang kanyang sariling buhay bilang isang ganitong handog sa Diyos. Isang buhay na buong pusong inilaan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Batid niyang natupad na niya ang kanyang layunin sa lupa. Sa kanyang liham kay Timoteo, iniwan niya ang kanyang huling payo at aral sa minamahal niyang alagad. Alam niyang malapit na ang kanyang pagbitay, kaya pinalakas niya ang loob ni Timoteo na manatiling matatag sa pananampalataya, magpatuloy sa pangangaral at mag-ingat sa mga maling katuruan. Ibinahagi rin ni Pablo ang kanyang kalungkutan sapagkat marami sa kanyang mga kasamahan ang lumayo sa kanya. Gayunpaman, nakatagpo siya ng kaaliwan sa Panginoon. Sinabi niya, dumating ka sa lalong madaling panahon sapagkat iniwan na ako ni Demas dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan ito at pumunta siya sa Tesalonika. Si Lucas lamang ang kasama ko. Dalhin mo si Marcos sapagkat siya'y kapakipakinabang sa aking ministeryo. 2 Timoteo 4:9 talata hanggang 11 talata. Sa kabila ng kanyang pag-iisa, hindi tumigil si Pablo sa kanyang misyon. Hiniling pa niya ang kanyang mga aklat at balumbon upang magpatuloy sa kanyang pag-aaral at pagsusulat. 2 Timoteo 4:13. Hindi siya nagpakalunod sa takot sa kanyang nalalapit na kamatayan. Sa halip, nakatuon siya sa gantimpalang naghihintay sa kanya sa langit. Sa huling bahagi ng kanyang sulat, ipinahayag ni Pablo ang kanyang matibay na pananampalataya. Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng masamang gawa at dadalhin niya ako ng ligtas sa kanyang makalangit na kaharian. Sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. 2 Timoteo 4:18. Ang pinakadakilang pagpapakita ng pananampalataya ni Pablo ay nasilayan sa kanyang nalalapit na pagkamatay bilang martir. Bilang isang mamamayang Romano, nakaligtas siya sa malupit na pagpapako sa krus. Isang kapalarang hindi ipinagkait sa iba pang mga Kristiyano tulad ni Pedro na ipinako sa krus sa parehong panahon. Sa halip, si Pablo ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo, isang paraan ng pagbitay na itinuturing na mas mabilis at hindi gaanong masakit. Ngunit hindi rin gaanong mabigat sa epekto nito sa lumalawak na Kristiyanong komunidad. Ayon sa tradisyon, naganap ang kanyang pagbitay sa labas ng Roma, marahil malapit sa daang Ostia, isa sa mga pangunahing ruta palabas ng lungsod. Tinatayang naganap ito sa kasagsagan ng malupit na kampanya ni Nero laban sa mga Kristiyano sa pagitan ng AD 64 at AD 67. Bagaman nananatiling hindi tiyak ang eksaktong lugar ng kanyang pagpugot, ikinuwento ng mga naunang Kristiyano kung paano niya matapang na hinarap ang kamatayan, hindi kailanman itinanggi si Kristo. Bagaman maikli ang proseso ng kanyang pagbitay, hindi kailanman mapuputol ang epekto ng kanyang impluensya sa kasaysayan ng pananampalataya. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba, ang dalamhati, ang pag-uusig, ang kagutuman, ang kahirapan, ang panganib o ang tabak? Hindi kailanman, sapagkat sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin, tayo'y ganap na nagtagumpay. Roma 8:35 hanggang 37.
Para kay Pablo, ang tabak na nagpabagsak sa kanyang katawan ay walang kapangyarihang putulin ang kanyang koneksyon sa pag-ibig ng Diyos at sa kaluwalhatiang nakalaan sa mga tapat. Ang kanyang pagkamatay ay hindi isang pagkatalo, kundi ang katuparan ng kanyang buhay na inilaan kay Kristo. Bagamat sinikap ni Nero na burahin ang kanyang impluensya, ang mga turo ni Pablo ay patuloy na bumabalot sa kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang mga sulat at gawain sa misyon. Ang kanyang pagkamartir ay naging sagisag ng tapang at isang mahalagang sandigan ng maagang iglesia. Ang kanyang mga liham isinulat habang siya'y nasa pagkakabilanggo at sa kanyang mga paglalakbay ay lumaganap sa buong imperyo ng Roma, patuloy na nagpapalakas at nagtuturo sa mga mananampalataya kahit matapos ang kanyang kamatayan. Ang mga kasulatang ito, na ngayon ay bahagi ng bagong tipan, ay nagsilbing pundasyon ng doktrinang Kristiyano at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong mga mananampalataya sa buong mundo. Ipinapakita ng huling araw ni Pablo ang matinding sakripisyong kaakibat ng pagsunod kay Kristo, kasabay ng kanyang sariling pahayag sa mga taga-Filipos. Sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Filipos 1:21. Para kay Pablo, ang kamatayan ay hindi isang pagtatapos, kundi isang pintuan patungo sa walang hanggang buhay kasama si Kristo. Ang kanyang kahandaang ialay ang sarili para sa Ebanghelyo ay nagpapakita ng kanyang matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kahit na siya ay pinatay, hindi nawala ang kanyang pamana. Nananatili ang kanyang impluensya sa kanyang mga isinulat na patuloy na nag-uudyok, nagtutuwid at nagpapalakas sa mga Kristiyano sa buong mundo. Mula sa isang dating tagapag-usig ng iglesia tungo sa isa sa pinakamahalagang haligi nito, ang buhay ni Pablo ay isang patunay ng makapangyarihang biyaya ng Diyos. Ang kanyang huling pahayag, nakipaglaban ako sa mabuting laban, natapos ko na ang aking takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. 2 Timoteo 4:7 ay sumasalamin sa kanyang lubos na pagtatalaga sa misyon ng Panginoon. Ang pamana ni Pablo ay nagsisilbing inspirasyon at paalala sa mga mananampalataya na walang anumang pagsubok ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Bagamat pinutol ni Nero ang kanyang buhay, hindi niya nagawang patahimikin ang kanyang mensahe. Ang mga turo ni Pablo ay nananatili bilang patnubay at kalakasan sa maraming henerasyon. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay sa walang hanggang halaga ng pamumuhay at pagkamatay para sa Ebanghelyo ni Hesukristo.